nagtatrabaho rito? Mag 13 years na po, sir. Nainis ka ba na kasi parang dumadami na silang napakikisuyo? Yung gawa ko po, napapabayaan ko na rin siya. Nagbabayad ng mga panagkakadamage. Ilang beses na po ako nagbayad eh. Sino nagbayad? Ako po, pag medyo may error yung gawa ko. Yung tulong po na hinihingi, yung halimbawa po, yung rulyo po, yung pag-angat ng rulyo po. Wala pa pong segundo yun or minutes, wala, hindi po aabot tayo ng ganon. Dati naman, ginagawa niya po yun. Dito lately na lang siya na naging ganon po, sir. Dalawa naman po kami lalaki dun sa printing eh. Ay madalas, absent minsan, 2 araw pa absent kasama ko. Kaya madalas ako talagang tinatawag. Pagalitan pa. Medyo Sa ilang taon, wala kaming goradya. may hinanakit ka ba sa pinagtatrabahuan mo? Hindi ka na masaya? Ngayon lang po kasi sa ganito nila ako eh. Sa palagay mo, aping-api ka rito? Dumulog sa hashtag ipabitag mo ang empleyadong si Romeo Evangelista para ireklamo ang tiyahin ng kanyang amo. July 4 kasi ma'am, may pinapapirma sa akin yung tita ng boss ko na nakasulat eh, di ako sumusunod. Nung hindi ko pinapirman, sabi niya, huwag na ako pumasok kinabukasan. Yung kinabukasan, pumasok pa rin ako. Tapos nung nabutan nila ako tanghali, pinauwi na nila ako, pinalabas na nila ako. May problema tayo roon sa kumpanya pinagtatrabaho. Nirereklamo ka ng amo mo. Ngayon, gusto ko lang maintindihan muna sa iyo. Ikaw ay machine operator, tama? Opo, sir. Okay. Ano yung hindi nagustuhan ng amo mo sa iyo? Bakit parang nagkaroon kayo ng hidwaan dito? Na parang inutusan ka ba? Na parang hindi mo masunod? Actually, sir, hindi naman siyang umutos, sir. Yung mga kasamahan ko mga babae, marami po sila eh, mga siyam po sila. Salit-salitan po sila nag-uutos sa akin. Okay. Hindi naman kaya ang pag-uutos na sinasabi mo, baka naman ito'y pakikiusap. Iba yung inuutusan ka bilang boss. Hindi po kasi, sir, sa dami po kasi nila, sir, salit-salitan sila, nagpapaano sa akin yung gawa ko, napapabayaan ko naman, sir. Nagbabayad naman ako pa nagkaka-damage. Okay, tanong ko muna sa'yo, dati ba nagagawa mo yung pag medyo sila'y nakikiusap? Hindi naman utos, baka nakikiusap? Dati po, sir, konti pa lang kami, sir, mga ilang-ilang pa lang. Kasi ngayon, marami na, sir. Okay. Sino man ang nakikiusap o nag-uutos sa'yo? Sino? Yung mga kasama na kong babae, sir, nagpapabuhat ng isasalang sa makina nila kasi di nila kaya. Yung sa makina, isasalang. Ikaw yung machine operator. Opo, pero may distance na sa kabilang side po kami. Saan nila sinasalang yung mga papel na binubuhat nila? Doon sa makina po nila. Ano ba yung makina na yun? Yung nagkakat ng plastic, ay marami po sila eh. Salit-salita, malapakalahating oras, mapapasalang na naman. Hindi kaya baka nabibigatan yung mga babae? Medyo po. Wala naman siguro masama ang pakisuyo. Pero kung minsan ba pag medyo nakikisuyo sa'yo, medyo nadidistorbo ka pa sa trabaho mo? Kasi po, sir, yung makina namin bantayan talaga kahit walang aking break time. Kahit break time po, di pinapapatay sa amin yung makina namin. Ano ba yung makina na binabantayan? Yung mahaba po yun, sir, nag-imprinta ng plastic na pang-chicheria. So, Kahit nga ano break yun? time. Nakabantay ka talaga? Opo, bantay po talaga, sir. Bakit kinakailangan na bantayan mo? Sinisintro po yung mga letra-letra ng pag ano eh. Matakbo po yun. Sinabi ko Kinausap naman mo po. ba yung bisor mo? Napaliwanag ko naman, sir, kapag sabi nila. Anong sinabi ng boss? Hindi, yung boss mo, hindi nila. Doon ka sa boss mo magpaliwanag para makita kung sakaling ang boss mo na intindihan to, baka mag-hire sila ng tao o di kaya magdadagdag. Nakuha mong ibig kong sabihin. Baka kasi nagka-personalan na kayo rito. Sabi mo nung una, ginagawa mo dahil kukunti pa. Yung lately, dumadami na. Medyo nainis ka ba na kasi parang dumadami na silang napakikisuyo? Yung gawa ko po, napapabayaan ko na rin siya. Nagbabayad ng mga panagkakadamage. Ilang beses na po ako nagbayad eh. Sino nagbayad? Ako po, pag medyo may error yung gawa ko. So sinabi mo ba sa bisor mo, boss, medyo paano ba to? Wala bang bisor yung mga babae ron sa kabilang makina na parang sabihin? Wala po. Anong sinabi mo sa supervisor mo, boss? Hirapan ako rito. Madadali naman ang trabaho ko rito. Yun po, nagagalit lang. Sabi, kailangan daw, all around daw yung trabaho. So, hindi ko maintindihan. So, para makuha natin yung panig naman nila. Okay ba sa'yo? Tawagan muna natin, ha? Si Gina de la Cruz, Secretary ng Star Plus Plastic Printing Services. Ano ba tong situations natin kay Romeo? Sir, actually ganito po yan. Kasi po, di ba, on duty po siya. May mga kasamahan po siya na mga babae na cutter po. Minsan humihingi po ng tulong. Yung tulong po na hinihingi, yung halimbawa po, yung rulyo po, yung pag-angat ng rulyo po. Wala pa pong segundo yun or minutes. Wala, hindi po aabot tayo ng ganon. Okay. Ipapaangat lang po. Dati naman, ginagawa niya po yon. Nito lately na lang siya na naging ganon po, sir. So, nung time na ganon po yung naging
approach niya sa mga kasamahan po namin, kinausap po namin siya, sir. Kung may problema po ba, kung bakit nagkaganon na dati naman siyang hindi ganon. Kasi tulong lang naman yung hiningi, panandalian lang naman po yun, yung pag-angat lang po ng rolyo. Ngayon po, tinanong namin po siya kung okay pa ba siya sa trabaho, kung masaya po siya. At Okay. sabi niya po, okay naman po. Ngayon, nung kinausap po namin siya, sabi niya po, hindi naman daw po niya trabaho yon. Yun po ang sagot niya sa amo namin. Na ano po namin na yung hindi niya pagsunod po. Di po ba, yung utos po na tulungan mo yung cutter operator, iangat mo lang yung rolyo. Meron kaming pinapirmahan sa kanya na ang nakalagay po doon, nabasa naman po niya, na hindi pagsunod sa utos ng nakakataas. Okay. Yun po. Tapos po, hindi po siya pumirma. Ma'am, ganito linawin natin. Opo. Gaano kadalas yung minsan na nakikisuyo at nakikiusap daw yung mga kasamahan niya? Kasi baka naman, wala namang problema po pag nakisuyo, nakiusap. Kasi bitbitin lang yung rolyo at medyo mga babae po yan. Opo. Hindi kaya nadadalas na malimit at pagkatapos maiiwanan niya yung trabaho niya. Sinisiguro ko lang po, ma'am, na Opo. hindi rin siya makompromiso kasi pag nag-aberya yung makina, sa kanya po yung ipapapa. Actually po, yung paghingi ng tulong po, hindi lang po siya. Okay. Minsan po yung iba po ang tinatawag, hindi po madalas na siya. Okay, sige, nakuha ko na, ma'am, nakikiusap at pakiusap, pakisuyo ng mga Apo. babaeng katrabaho niya. Apo. Medyo ang sabi niya ho kasi, parang lumalabas, na madalas na raw ginagawa sa kanya, so parang siyang nakasanayan na. At saka, sinasabi niya na rin, hindi naman daw trabaho niya kasi machine operator siya. Yun po ang mga sinasabi niya dito. Apo. Kaya parang inalam po namin sa inyo, para makuha po yung panig. Ngayon, kay Romeo, narinig mo yung sinasabi ni Gina. Ano sasagot mo kay Gina? Dalawa naman po kami lalaki doon sa printing eh. Ay madalas, absent minsan, 2 araw pa absent kasama ko. Kaya madalas ako talagang tinatawag eh. So ikaw Minsan pag may nag-doorbell sa gate, sir, wala kaming gwaradya. Tatakbo pa kaming gate. Pag lima yung gate, pagalitan pa. medyo Sa ilang taon, wala kaming gwaradya. may hinanakit ka ba sa pinagtatrabahuan mo? Hindi ka na masaya? Ngayon lang po kasi sa ganito nila ako eh. Sa palagay mo, aping-api ka rito? Hindi, nakikita ko sa'yo, parang nagiging emotional ka na may karapatan ka kung medyo ang palagay mo na parang aping-api ka, wala namang problema sa pinakikinggan kita. May pang-aapi ba sa'yo? Yan ba ang gusto mong sabihin? Inaapi ka, na parang inaabuso ka, lalaki kang Parang ganun pong lumalabas, sir eh. inaapi ka ng mga babaeng kasamahan mo, na parang naaabuso na yung kagandahang loob na ginawa mo, maliban sa yung pagiging magandang lalaki? Hindi niya masabing saglit lang. Sabi niya, segundo lang. Kasi hanapin mo pa, ipapasalang, buhatin mo, isasalang mo. Gaano katagal yun pag ikay nagbuhat Hindi salang? mo kuha 5 minutes sa ganun, sir. Abutin ng 5 minuto. Hindi lang. Pagbalik mo, mayroon na naman tatawag. Itatawag naman. Gina, ito yung sinasabi niya, hindi lang daw segundo, minuto raw talaga. Hindi po totoo yun, sir. Kasi yung pag-angat po, nakalagay na po yung rolyo, iaangat na lang po siya. Okay. Ngayon po, yung sinasabi niya po na siya, hindi po totoong siyang madalas. Kasi mayroon pong ibang mga tao dito na lalaki, 2 po silang magkasama sa printing operator, sir. Meron din pong 2 na operator po. Bali, 4 po silang lalaki. Okay. So, ang pagtawag po sa hindi po kasi makatwira naman po yung mga tao siguro, sir, na hindi naman siya lang at siya lang po, di po ba? Hindi, alam po namin yung tama po, sir, at mali. So, ang mga babae po, hindi naman po gagawin yun na siya lang lagi. Mayroon naman po, pag nakita po ng babae na busy o may ginagawa, hindi po, umiiwas po mismo ang babae magtawag. Hahanap po ng iba. Okay. Ano sagot mo noon? Apo. Hindi naman ikaw paborito lamang na parang naaabuso rito. Kung sino yung matatawagan nila, yun ang gagawin nila. Hindi naman kaya baka parang nagbibilang ka na rito na parang nakakasampansin na ako rito, ganito na lang, Hindi naman sa nagbibilang, sir. Kasi tulad sa, tinutulungan namin yung babae. Yung makina nga namin, nag-damage lang konti. Bayad kami. Nadadamage ba makina niya pag tumulong kayo? Pag lumapit, tatanong ko sa iyo, Romeo. Gusto ko maintindihan, okay? Paintindi mo sa akin. Pag ikaw ba'y tumulong, lagi kang nakabantay kasi baka masira yung makina? Kunting ano lang ng pintura, di naman yun, pupunasan kaya reject na, babayaran sa amin Yung yun. pinturang mapupunta sa? Sa plastic po, pag di nakasentro yung, So, lagi ka dapat nakasentro. sinabihan ko na po yun si Madam Secretary na sana, magkuha na lang ng boy kaysa naman ako laging pag-iinita. Pag nagka-damage, babayad ako eh. Gina,
Nasabi niya naman daw sa iyo na kung baka pwede nang kumuha ng mga boy dyan. Bakit lang daw siya? Lagi. Hindi po totoo yun, sir. Kasi ilang beses po namin siyang kinausap, sir. Tinanong po namin sa kanya kung anong naging problema, kung masaya pa po ba siya sa trabaho. Kailan lang po, nag-usap rin po namin, diniscuss din po namin yun. Tinanong po siya, ano bang gusto mo? Ano bang ano mo? Sabing ganun sa kanya. Ang lagi lang pinapaalala po sa kanya na iwasan yung ma-rejectan tayo. Kasi sir, sa totoo lang, yung mga reject po nila, ang nagsasuffer po is yung owner. Baka naman may punto rin naman dito si Romeo na pag may na-reject dahil yung mga panahon na tiyempo naman, habang nagbibit-bit siya ng 2-3 minuto, na nadali dahil medyo dapat nakatutok siya para mabantay niya. Lumalaking reject, lumalaking damage. Siya ngayon ang kawawa. Sa kagustuhan niya makatulong, siya naman ngayon ang medyo malalagay sa alanganin. Siya ngayon malilintikan. Yun ang ibig niyang sabihin. Hindi kaya? Sir, granted po yung sinasabi niya po. Ang totoo po yung sinasabing reject. Wala naman pong inano sa kanya ng mga paalala lang po palagi. Pero wala po bang, malaki po bang reject na nangyari dyan sa, kuminsan, napapabayaan niya ng trabaho May mga niya? reject, sir, pero kinoconsidered po ng owner. So sa mga Hindi po reject na po inano. ba, sa reject na po ba yan, Gina, nasa tawag niyo siya, o ba't na-reject to, na binibigyan mo siya ng pagkakarapatan na marinig muna kung bakit? Yes po, nag-explain po sila. At saka wala naman pong sinasabi pag nag-reject po. Tinatanggap lang naman po ng may-ari, sir. Hindi niyo sila binabawasan? Hindi naman po. O yun sila pala. Actually, sir, nag-letter ako sa kanya Okay. na mag-explain. Sir, in-invite ko siya. Nag-send ako ng letter through Okay. courier Mhm. na in-invite ko po siya na magpunta. Kasi since July 5 po, sir, hindi Hindi na po siya nag-report sa Ay, amin. nag-awol ka pala. Hindi po, Nung nag-absent ka? Hindi po ako awol. Nung after nag-usap namin ng July 5 po, sir, never na po siya nag-report. Nagpunta po siya ng Friday, sir, kumuha ng sahod, nag-usap pa po kami. Kinausap ko po siya, in-explain ko po sa kanya. Kami manggagawa. Tapos yung owner, alam dapat namin kung saan yung lugar po namin. So dapat, nagkamali kami po yung kusa pong lalapit dapat sa may-ari. Kinausap ko siya ng maayos rin nung Friday. Ang sabi niya po sa akin, pag-isipan niya po. Iisipan daw po niya kasi ang inaano Ano ko yung po, pag-iisipan niya? kung pipirmahan po ba niya yung pinapapirmahan namin. Ano na yung hindi niya pinapipirmahan pagsunod. ninyo at Yung pag-iisipan niya? nakalagay po doon na hindi pagsunod po. Pero dapat diretso pa rin yung pasok po niya. Hindi na po siya nag-report sa amin, sir. Alam naman po niya na kailangan po namin yung gawa. So ilang araw siya lahat na nakumpleto niya ng absence siya yan? 7 working days na. Yes po. Bakit naman di ka pumasok ng 7 working days? Nung pumasok po ako nung 5, pinabas po nila ako noon eh. Anong dahilan? Ba't ka pinalabas? Yun nga po yung... Pipirma ka. Opo. Kung tatanggapin mo yung patakaran kasi kung pipirma ka sa patakaran ng kumpanya, ibig sabihin, kay papayag ka, pumirma ka sa patakaran na ikay magtatrabaho. Ano bang nakasulat doon sa patakaran natin? Pakisabi mo sa akin, Gina. Ano bang Ang nilalaman? nakalagay po doon sa papipirmahan po namin at in-explain po namin din sa kanya, pag pinirmahan mo to, ibig sabihin, nagkaroon ka lang ng pagkakamali na hindi mo pagsunod sa mas nakakataas sa amo. Yung bang hindi mo pagsunod. amo ba mismo niyang nilabag niya? Or mga... Opo, sir. Anong sinabi ng amo niya na hindi sinunod Yun nga, yung pagtulong, yung ano po ba sa mga mag-a-assist po. Nung nagpapirma din po kami, ang sabi po ni madam sa kanya, pipirmahan mo yan, pasok ka pa rin. Wala namang problema dyan. At in-explain ko rin po sa kanya yan. Pipirma lang na parang intindihin mo to, ito yung Na patakaran nagkaroon namin. ng violation po, na gano'n, na hindi ka sumunod. Yun lang po okay. yun. Naging usapin po. Memo ba ang ibinigay ninyo sa kanya? Hindi po. Memo slip po siya na nakalagay po doon. Nabasa po niya yon na hindi pagsunod sa utos ng nakakataas. Sinong sumulat niyan? Sa management po. Sinong pumirma ng memo? Parang plant manager po siya. Sabay may kapasidad na alam ba ng may-ari nitong si Gloria? Yes po. Yes Doon ba po. sa memo na yan, pumirma ba na parang noted ng may-ari? Yes po. So ayaw niyang permahan. Ayaw po. Hindi, ibig sabihin, hindi rin po siya sumunod, di po ba? Paliwanagin muna. May karapatan siyang mapaliwanag na naintindihan niya. Kasi, baka kasi hindi niya naintindihan. Kaya nga po. Parang iniisip ko sa ito'y kanya. reminder lang. Yes po, Paalaala tama lang po. sa iyo na Opo. kabahagi ng trabaho mo, pakisuyo naman, pagbigyan natin ng kasamahan natin. Parang ganyan. Po, sir. Tama po. Pinaliwanag po sa kumbaga, kanya. wala naman siguro mawawala sa kanyang kagwapuhang lalaki kung sakaling bibitbit Pumirma siya. po siya. Oh, Yes po, okay. tama po. Ano po siya, masyado na nasaktan ako sa ginawa nila. Masaktan ka. Saka sinasabi nila, suspension po yung
Pagpipirma na yun eh. Hindi, Hindi naman nila sinabing memo lang na. Sandali muna. Eto na nga, nandito na ako eh. Parang tuloy na parang hindi ako kasama rito. Kaya nga si Ben Tulfo, nilapitan mo, nililinaw ko na pa. Nandoon ka pa rin sa mga bakas ng kahapon. Gusto mo nang may widow. Sa buhay natin, pag-aralan natin, pag-isipan natin, yun ang ibig sabihin, magdedesisyon tayo. Kasi pinag-aaral natin, sinusuri natin. Sa buhay natin, kapag nagpag-desisyon tayo, gumawa tayo ng hakbang, either pipirma ka o hindi. Kasi kung pipirma ka, may kahihinatnan, papasok ka. Pag hindi ka pumirma, ibig sabihin, hindi mo gusto yung patakaran. Tanggalin yung patakaran na yan. Well, ang desisyon mo, hindi ka na papasok. Tama? Opo, sir. Sa makatuwid, sinibak mo sarili mo. Ikaw ba'y may balak pang bumalik? Ilang taon ka nagtatrabaho rito? Mag 13 years na po, sir. 13 years, tapos kunting tampururot di asukal ka pa rin. Sus, Mario Josep naman to. Kailangan ba natin si Macy's papuntahan dito para sabihin sa'yo na bumalik ka? Hindi ka na sang-ayon. Hindi na po kasi Ayaw mo na siyang pabalikin. ayaw po. Ayaw mo na. Alam mo ba ang kahinatnan kapag hindi na siya babalik? Magre-resign siya. Opo, napag-aralan Kapag na po nag-resign na siya, wala siya makukuhang benefits. Magbibilay siya ng poste. Magkakatok siya. May makukuha lang siguro siya kung ano yung mga bagay. Kasi nag-resign siya. Sinuko mo karapatan mo. Kusya niyang sinibak yung sarili niya. Voluntaryo, hindi yung kumpanya. Pag ang isang tao nagbitiw sa trabaho, wala kang mahahanap dahil decision mo yun eh. Nilabag mo yung patakaran. Ayaw mo nang magtrabaho. So sa'yo yun. Naintindihan niyo pa itong dalawa na to? Opo, naintindihan. Desidido na kayo na wag nang babalik. Kasi sasabihin ko kay Gina, wag na siyang bumalik. So, kusang resign na siya. Gina, paano to? Ayaw rin ng misis na pabalikin siya. At ayaw na rin itong si Romeo. Anong magiging parang sinibak ng sarili nila. Ganun ba? Opo, ganun na nga po. Ano sila? Actually po, mag-send na rin po ako kasi ilang days na po ang paghihintay awol. namin po. Opo, Okay, yes po. Okay. Nag-awol. At Opo. desidido rin naman siya na parang pareho kayo. Opo. Tabla-tabla, okay? Opo. So, ganito na. Ha? Ano ba talaga? Babalik ka, lalayas ka. Ngayon, lumayas ka na, babalik ka. Mag-usap muna kayong dalawa. Huwag kang padalos-dalos. Pagdating sa akin, hindi ako sumasakay sa mga pakeme-keme, pa-chorba-chorba. Hindi usap, pa-ek-ek-ek, lahat na yan. Ganito na lang, Gina. Pag-usapan na lang namin to at bibigyan ko ng espasyo to. Sir kung gusto. Ben, Ano yan? may tanong po ako. Yes, ma'am. Dito sa ginawa po niya ng hindi pag-report po at naanyayahan na po namin naman siya, siguro po mayroon naman din pong karapatan ang amo namin na magdesisyon kung ano na pong ano. Ang desisyon yan, hinay-hinay, bigyan nyo siya ng sinasabing warning na kapag Apo, first warning to, last warning na to. Pero kung yan ay sulat ninyo, sasabihin nyo na siya mismo ay desidido na Apo. nagpapakita na hindi sila interesado, ilalargan niya siya a voluntary resignation niya. Sige po. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Pag lumapit po kayo sa akin, bawal po yung mga tampo-tampo rito. Hindi uso po sa amin dito. Lalo na pag lalaki ka, ay sos, Ginoo. Nag-iisang pambansang sumbungan may tatak. Gusto ko yung buo. Wala na yung sentimiento di asukal. Serbisyo, tulong, tatak, Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. #ipabitag mo.